Gandang araw mga kakubo, ako si Ramonito at nandito tayo ngayon sa isang lugar na hindi maingay pero maraming sinasabi, ang Eco Park. Kita ang lawa, ang mga puno at ang langit na parang laging nagpapaalala. Huminga ka muna, hindi nagmamadali ang Diyos. Kung bakit kakubo ang tawag ko sa inyo, kasi tulad ng kubo, simple lang tayo sa labas. Pero maraming laman sa loob. Hindi marangya pero may kapayapaan. Sabi nga sa Kawikaan 16 verse 8, mas mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa sa ganang may kaguluhan. Habang naglalakad ako rito, napansin ko ang mga batang naglalaro ng payapa sa tabi ng lawa. Walang sigawan, walang habulan, simple lang, tahimik at masaya. Doon naisip ko, kapag kontento ka, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ang aking puso ay hindi mapagmataas, ako'y mapayapa at tahimik. Ayon yan sa awit 131 verse 1 to 2. Tahimik din ang lawa, hindi nito pinipilit ang galaw, pero malinaw, parang buhay. Kapag hinayaan mo, lilinaw din ang direksyon. Sa pagtitiwala at pananahimik, naroon ang lakas. Sabi yan sa Isaiah chapter 30 verse 15. Mula rito, balik tayo sa aking bahay kubo. Makikita ninyo, may mga halaman at gulay sa paligid. May sili, may talong, may pichay, may tanim na minsan nakalimutan diligan. Pero patuloy pa ring lumalago. Hugot ito kakubo. Hindi lahat ng lumalago ay napapansin, pero patuloy ang proseso. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago, ayon yan sa 1 Korinto chapter 3 verse 7. Umupo ako sa kubo at syempre, kape muna. Yung kape na hindi sosyal, walang latte art, pero may dasal. Isang higop, tapos sabi, "Salamat Lord, may kubo, may halaman at may kape." Ang Panginoon ay sapat sa araw-araw ayon sa diwa ng Mateo chapter 6 verse 11. At dahil kakubo tayo, hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos. Pinahahalagahan din natin ang mga taong naging bahagi ng kwento. Kaya ito na ang shoutout segment. Relax lang kayo dyan. Hindi pa tapos ang kape. Una, shoutout sa napakabait kong classmate noon, na ngayon ay content creator ng South. Patunay na hindi lang pang-exam ang talino, pang-inspire din. Isang malaking pasasalamat kay Madam Rio Chris Caliso, ang may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang kubo na ito. Kay paring Winston, salamat sa tiwala at suporta. At kay Mike ng Japan, ang dating campus crush ng Sakop National High School. Kay Sir Jonathan Bukag ng Magnolia Farm, isang halimbawa ng sipag, tiyaga at tahimik na pamumuno. Kay Idol Ri Mariano ng Malita, inspiration sa pagiging totoo at kaibigan. At kay Jim Adonaya, na guro ng DepEd sa Sarangani, salamat sa patuloy na pagtuturo, hindi lang sa silid-aralan kundi sa puso ng kabataan. Mga kakubo, kung may isang aral ang kubo, Eco Park, lawa, halaman at kape, ito yon. Hindi mo kailangang madaliin ang buhay para sabihing may direksyon ka. Mas magaan ang biyahe kapag marunong kang magpasalamat. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Yan ang sabi sa unang Tesalonica 5 verse 18. Kaya kung nandito ka, nanonood, nakikinig, salamat. Baka ikaw na ang susunod na kakubo na may kwentong magpapalakas ng loob ng iba. At tandaan mo ito, ang kubo ay hindi kakulangan. Ito ay pahinga. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. At ang simpleng buhay, madalas, ito ang daang papunta sa tunay na kapayapaan. Kung nakarelate ka, mag-comment ka lang ng kakubo ako. Tahimik man ang kubo, malalim ang aral, at mainit ang kape. Yun lang. Sa susunod ulit, maraming salamat.